bang kasalanan na kinahihiya natin? Ang sagot, inggit, selos. Ayaw nating aminin na tayo'y naiinggit. Ayaw natin sabihin sa iba na tayo'y nagseselos. Subukan mo man, sabihin mo, naiinggit ka no? Ako? Hindi ha? Diba? Ano namang kasalanan ang pinagmamalaki natin? Anong kasalanan na ating pinagyayabang? Ang sagot, kataasan ng loob. Pride. Yan, hindi natin tinatago yan. Pag may pride tayo, pag meron tayong ayaw na patawarin, makikita mo, sa itsura pa lang, nakataas ang ilong, hindi namamansin, tahimik, napakalamig ng trato sa iba. Pride. Yan hindi natin tinatago. Pinagyayabang natin. Kaya nga, kayabangan ang tawag natin sa kasalanan yan. Ano sa dalawa ang mas madaling gamutin? Yung selos, yung inggit. Mas mahirap gamutin ang pride. Mas mahirap gamutin ang kataasang loob, ang kayabangan. Amen? And why is it very difficult to heal pride? Kasi, una, ayaw niyang tanggapin na meron siyang pagkakamali. Paano magbabago ang isang taong ayaw niyang aminin na siya ay mali? And remember this, my dear friends, that the sin of the devil is pride. Ang demonyo, dati siyang anghel. Pero bakit bumagsak siya? Tingin niya mas magaling pa siya sa Diyos tingin niya mas matalino pa siya sa Diyos tingin niya mas alam pa niya sa Diyos. Kaya bumagsak siya. Ang kasalanan ng demonyo, kayabangan, kataasan ng loob. Kaya nga, sobrang taas, binagsak ng Diyos. At sabi po nila ito, the devil has no knees. Walang tuhod ang demonyo. Anong ibig sabihin nun? Dalawa. Pag walang tuhod, hindi ito makakayuko. Pag walang tuhod, hindi ito makakapagdasal. Kaya nga, tingnan niyo po, the connection of prayer and humility. A prayerful person is a humble person. Ang isang taong mapagkumbaba, isang mapagdasal, palaging nananalangin na tao. Kaya nga, pag buhay na buhay ang demonyo sa isang tao, buhay na buhay ang pride sa kanya, hindi magdadasal yan. Malayong mananalangin yan. At hindi niya aaminin na mayroon siyang masamang ginagawa. Mahirap pakitunguhan ang mga ganyan na tao. Yan, naiintindihan niyo, sino para sa Diyos doon sa kwento natin ang mas banal? Yung na pinagmamalaki niya ang kanyang sarili, na palagi daw siyang nag-aayuno, na palagi siyang tumutulong, palagi siyang nagdadasal, pagkatapos minamaliit niya yung makasalanan. Pero ano yung itsura ng makasalanan? Ano yung muka ng makasalanan nung siya'y nagdarasal? Nakayuko daw at humihingi ng tawad. At siya ang mas binigyan ng pansin dahil totoo yung nakasulat sa Bible, a humble and contrite heart, O God, you will not spurn. Hindi pwedeng hindi pakinggan ng Diyos ang isang pusong nagsisisi at nagpapakumbaba kesa sa isang pusong nagmamalaki at nagmamalinis. Mahirap gamutin ang pride, pero pwedeng gamutin. Hindi ibig sabihin mahirap, imposible. Difficulty does not mean impossibility. Yun lang nga, kailangan mong gawin ng paraan. May paraan. And what are the ways? Maraming paraan. Para po sa akin, may 3 paraan. Gamot para sa pride. Una, we need an example of humility. Pag wala kang sinusundan sa pagpapakumbaba, hindi ka magiging mapagkumbaba. Amen? Because we learn by example. Tandaan niyo po yan. Ano po yung sabi ni San Antonio? Actions speak louder than words. Mas malakas mangusap ang gawa ng tao at mas naiintindihan ng tao, mas tumatagos sa puso ng tao yung gawa, yung totoong buhay.
yung karanasan. Kesa doon sa puro salita, wala naman laman. Malaking epekto sa isang taong mayabang, mataas ang loob, pag meron siyang nakikitang nagpapakumbaba. We need more examples of humility. And you need to expose yourself there. You need to follow that. At baka makalimutan po natin ang unang-unang halimbawa natin, tayong mga Kristiyano, sa buhay ng pagpapakumbaba ay ang ating Panginoong Jesus. Jesus, who was God, humbled Himself to become like us in all things except sin. Isipin niyo po yun, Diyos siya, napakataas, binaba niya kanyang sarili, inubos niya, inalis niya ang lahat ng kanyang pagka-Diyos. He emptied Himself for us. That is the prime example of humility. At nung siya'y pinako sa krus, walang natira sa kanya. Inalis niya ang lahat. Yun yung pagpapakumbaba. Kaya nga po, hindi bagay yung tayo ay pumapasok sa simbahan, tayo'y nagsisimba, tayo'y lumuluhod sa harap ng krus, simbolo ng humility, pagpapakumbaba, tapos ikaw meron kang pride. Pagkatapos magsisimba ka, tingnan mo yung iyong suot, tingnan mo yung iyong saplot, tingnan mo kung ano yung nakabalot sa iyo. Puno ka ng ginto, pero yung sinasamba mo, ni isang diamante, ni isang pera, ni isang ginto, wala siyang sinusuot. Ang suot niya pako. Pero ikaw pag maglalakad ka sa simbahan, taas noo. Pag tinitignan mo yung mga tao, minamaliit mo sila. Hindi bagay. That is hypocrisy. Hindi po ba? Yan ay pagpapakunwari. Hindi po ba tayo nahihiya sa harap ng Diyos na inubos, walang natira, tinapon niya ang lahat para sa atin, tapos ikaw naman, nag-iipon na ng iipon. Pinagmamalaki mo sa mga ibang tao. Hindi bagay. Sana kung ikaw ay lumalapit sa Diyos, sana kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, lalong-lalo na nakaharap ka sa krus ni Kristo, madama mo naman na kailangan mong magpakumbaba. Matuto ka din na mag-alis, na magtapon ng mga nagiging daan ng iyong kayabangan. Pangalawa, constant love and affection. Paano mo mapapalambot ang matigas na karne? Kailangan mong pakuluin. Kailangan dumaan sa init. At ano po ba yung init ng ating buhay? Pagmamahal, malasakit. Pansinin niyo po, yung mga taong mapagmataas, yung mga taong mayabang, kulang ng pagmamahal yan. Think of this person in your life na napakayabang, napakataas, puno ng pride. Yan yung mga taong malayo sa iba. Yan yung mga taong konti yung kaibigan. Yan yung mga hindi kinakausap. Kausapin nyo. Kahit na nakakainis sila, padama natin ng pagmamahal, ng pagkalinga. Kaya lalong nagiging matigas ang puso ng mga yan, dahil walang nagpapalambot ng pagmamahal. Gusto mong magbaba ang mga nandun sa napakataas. Yayain mo sila, sumama, makiisa. Mahalin mo sila. Constant love and affection will slowly burn pride. Pangatlo, at kahuli-hulihan, God will make a way for the proud to be humble. Yan yung sinasabi sa ating gospel. Ang mga nasa taas ay ibababa, ang mga nasa baba, ang Diyos, itataas niya. Sinong gagawa nun? Tayo? Hindi. Ang Diyos, siyang gumagawa. Huwag kang mag-alala. Ang trabaho mo lang, magmahal ka. Pero pabayaan mong Diyos siyang gagawa ng paraan. Magpapakita yan ng karanasan. May ipaparanas yan sa kanila. Ibababa sila. The lowly will be exalted, and those who extol themselves, God will humble them. God will make a way. Anong gagawin natin? We continue praying. Dahil sabi ko nga, ang mga palaging nagdarasal, sila ang mapagkumbaba.